Ano niya, Mr. Maravillas, ang balita ngayong linggo? Kanya-kanya na naman pong banat yung mga critics ng ating Pangulong Bongbong. Kasi yung ating Pangulo nanood ng concert doon sa Philippine Arena sa Bulacan. Yung concert ng Gold Play. Ayan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nag-chopper pa niya, gumamit ng helicopter. Talaga naman mag-jeep yung ating Pangulong Bongbong. Inaipit po sa traffic. Di ba? At saka ano naman masama ng ating Pangulong Bongbong Marcos manood ng concert paminsan-minsan lang naman po. Kung siguro linggo-linggo, magalit na po kayo kung talagang ganyan yung ginagawa ng ating Pangulo. Linggo-linggo nasa party, linggo-linggo nasa concert. Once in a blue moon po ang ganitong mga concert ng isang rockstar from London, yung Gold Play po. Kailan pa yon susundan mga kababayan? At alam naman natin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, fan din siya ng mga sikat na rockstar sa mundo kahit nung kanyang kabataan. And that is normal sa isang tao. Lalo kung mahilig din sa music. Kumakanta-kanta nga po yung ating Pangulong Bongbong. At yun yung ginagamit na pinapakalat na video ngiwi yung ating Pangulo. Kumakanta yun. Inakusa na dahil daw sa paggamit ng ng mga fake news peddlers po. O ngayon, pinagpiesta naman yung ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pag-attend ng concert ng Gold Play po sa Philippine Arena sa Bulacan. Minamasama nila. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang concert. Tuloy-tuloy ang pagunlad ng ating bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Kahit saang party po ng mundo, kahit anong bansa gusto ninyo mag-travel, pwede na kayo magpabook dito po sa amin. Online booking po. Para mura po kayo. Pati sa mga hotels, nagbo-booking na po kami. We have also Paymaya at Bayad Center dito sa aming office. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Grab Innova, brand new. Lagi nang matao dito sa amin po. Ito yung mga bagong dumating na equipment namin sa gym. 26 new gym equipment po. Dinagdag namin. May treadmill na rin po kami. Ayos pa. Ayos na niya, Mr. Maravillas. So, balikan natin mga kababayan yung kwento tungkol sa banat na mga critics ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Parang natubigan na naman po ng mga palaka. Kanya-kanyang tira po sa social media. Yung mga dati po, sa kayong nadagdagan ng mga DDS. Inggit lang kayo kasi hindi kasi kayo nakapanood ng concert ng Gold Play. Sabi ni Renato Reyes sa X, yung dating bayan mo na baga, a president who takes a chopper to watch a concert amid terrible traffic and a mass transport crisis will not sympathize with jeepney drivers and operators who are set to lose their livelihood after January 31st or January 31
This is the state of transportation in the Philippines today. Bayan President Renato Reyes had this to say after several social media users saw President Ferdinand Marcos Jr. arrive in a chopper to attend Goldplay's Music of the Spheres concert in Bulacan on Friday, January 19. Sabi ni Perry Inocencio, kaya nga strike kayo ng strike, hindi naman ang mga mayayaman ang naapektuhan, kung hindi ang mga mahihirap. Maapektuhan ba ang mga yan? Kadaming sasakyan ng mga yan. Kita mo nga, naka-chopper pa, matraffic daw sa NLEX at iwas sa toll fee. Kanya-kanyang banat po. Pero may dumipinsa din mga kababayan sa ating Pangulo. Golden era president yan. Hindi yan basta-basta ang president. Best president in the world yan. Uuwi yan na may dalang billion-billion pledges. Bakit ka galit? Bakit ka galit Wala naman siyang ginagawa. Huwag kang ano. Diba? Sabi ng isa pa, guys, unity lang tayo ha. Huwag na magreklamo. Ganyan ang mga utak tanso. Sabi ng isa din, inggit lang kayo, kumayod para dumating kayo sa puntong afford nyo mag-helicopter. PBBM, mahal ka namin. Spend all our money for your convenience. That's part of the reason we voted for you. Sarcastic attack pala yun. Sabi ng isa naman po, bawal daw manood ang presidente ng concert. Pinoy Grace Lee Watts Mendez concert. Nanood din mga kababayan ng concert si Pinoy pala. Sabi ng isa pa, iyak na naman mga kakamping, inggit, sabay tawa. Sabi ni Gilton Bation, mga reklamador. Ano niya, Mr. Maravillas, sa masasabi mo dyan na yung Pangulo gumamit pa ng chopper. May paliwanag na po yung yung PSG. Ito po, published by Philstar. Sabi dyan, Presidential Security Group Commander Major General Nelson Morales yesterday explained that yung Philippine Arena experienced an unprecedented influx of 40,000 individuals eagerly attending a concert na nag-result sa unforeseen traffic complication papunta doon sa Bulacan. Recognizing that this traffic situation posed a potential threat to the security of our president, the PSG took decisive action by opting for the presidential chopper. Yun ang rason daw mga kababayan, kaya gumamit ng chopper. So ang ibig sabihin, wala man po sa original plan na magcha-chopper yung ating Pangulo papunta sa ruta, papunta doon sa concert. Yung dati sanang presidential convoy, yung mga vehicles niyang ginagamit. Pero nagbago. Gumamit ng chopper yung ating Pangulo for security reason. This decision not only ensured the safety of our leader but also exemplified our commitment to prioritizing security in the face of unexpected challenges. Your continued understanding niya in support for these measures are crucial in maintaining the safety and well-being of our nation's leadership. Sabi po ng Presidential Security Group, ang puntoan niya Mr. Maravillas, bakit naman sa dami ng problema ng ating bansa, yung ating Pangulong Bongbong may panahon pa sa pag-attend ng concert? Hindi naman siguro po mo napakaraming problema yung ating bansa. Yung leader natin, pagbawalan na natin po na mag-attend ng concert. Sa dami ng ginagawa po ng ating Pangulo, I think kailangan din naman ng time niya para makapag-relax paminsan-minsan, di ba? Kailangan yon kahit ng isang ordinaryong tao. Di ba pag tayong mga workers, we take a break paminsan-minsan. Minsan nagbabakasyon po tayo, pumupunta tayo sa mga resort, sa mga beaches, then sa mga concerts, to unwind. Ganon po tayo na mga tao. Kasi pag sobra-sobra na yung pressure sa atin, kasi sub-sub tayo sa trabaho, pag hindi tayo nag-relax paminsan-minsan, nagiging unproductive na tayo. Di ba po, mga kababayan?
Ganon din po yung Pangulo, lalo na po ang isang presidente. Kaya di man dapat po minamasama yung mga ganyan at hindi yun unique sa ating Pangulo. Kahit nga po si Pinoy na isang dilawan, nanood ng concert. Kayo naman. At doon sa punto ni Renato Reyes na pinuna niya yung terribling traffic, ito pong problema natin. In fact, may studies nga po na sinasabing ang Metro Manila is the worst, one of the worst in the world, cities in the world sa traffic. Kaya sabi po ng DOTR, kailangan na talaga niya ng lasting solutions after Metro Manila gets worst traffic title. Yun kasi yung lumabas sa traffic index ng TomTom or TamTam International BP ng Metro Manila, top 387 cities worldwide sa worst traffic po. Napabayaan kasi po ng mga previous administrations. Pero sinusolusyonan na po ngayon sa pamamagitan ng paglalagay ng mga expansion ng railway system, subways, saka sabi ng DOTR, ipa-fast track daw nila yung mga road projects. Ayan po, we will fast track road projects while collaborating with appropriate agencies with the help of the private sector. At kaya nga po, mga kababayan, nilaunch last week ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung pagsasaayos ng Pasig River. Kasi po, bubuksan din po ito na Pasig River once natapos yung pagdevelop niya para additional transportation po. So ito po yung Pasig bigyang buhay muli. Di ba? Or BBM. I-develop po, mga kababayan, yung Pasig River para malagyan ng mga ferry boats to decongest metropolis at saka maging tourist destination din po at matransform as, just like yung mga ilog sa ibang bansa na napakalinis po at lalagyan din po ng mga economic activities and parks sa mga gilid ng Pasig River para makapagbigay ng livelihood. So, hindi man po pakaangkaan yung ating Pangulong Bongbong Marcos tulad ng iniisip ng mga critics kasi nanood ng concert ng Coldplay. Sub-sub po sa trabaho yung ating Pangulong Bongbong. So kailangan din na paminsan-minsan mag-relax po. Minasama agad ng mga critics po. Bumanat left and right po. Ayan man lang mga kababayan yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.